rehabilitasyon ng Manila Bay, makakausap natin for the record si Environment Undersecretary Benny Antiporda. Magandang umaga po sa inyo, Undersecretary Antiporda. Magandang umaga po at magandang umaga sa ating pong mga tagapanood. Okay, sir, layon daw po ng DNR na maging swimmable or ligtas ng languyan ang Manila Bay bago matapos ang taon. Can you give us an idea, ano ba ang fecal coliform count sa Manila Bay? Ano ba yung acceptable at saka ano yung current na coliform count sa Manila Bay at the moment? Well, sa kabuuan po, kung titignan po natin yung gitna po ito, no, nung Manila Bay mismo, doon ho sa may gitna ng yacht club at ng US Embassy, ay umaabot po ng 330 million ang coliform level nito, no po. Pero ang acceptable po na tinatawag po nating SB quality, na kung saan pwede ho itong madikitan ng ating balat, makapag-swimming po dyan, yung pong 100 most probable number, yung MPN po na tinatawag natin, and ito po yung per 100 milliliters na po. So ngayon po ay 330 million ito, doon na po sa gitna ito, no? Meron po tayo nakikita mga pinagmumulan na billion po yung bilang. Okay, so ang solusyon po natin dyan para ho ma-address natin yung billion ng bilang ay magkaroon po muna ng prevention. Ma-contain po natin ito kung saan po siya nanggagaling, and at the same time, doon pa lang po sa source niya ay ma-treat na po yung tubig. Okay. Bago pa ito lumabas sa dagat. Sorry sir, linawin ko lang po yung acceptable level ay 100 MPN. Pero yung Manila Bay ay 330 Opo, MPN? tama po kayo dyan. Yes, 330 million MPN. Oh, 330 Ganun po kataas. million. Medyo marami-rami po atang yung coliform count na yan. Malayong-malayo po yan doon sa 100 MPN that we are aiming for. Ano po ang magiging solusyon ninyo para dito sa Tama po kayo. Paano po yung magiging hakbang na gagawin ninyo para malinis po itong Manila Bay? Well, hindi ho kasi yung 330 million ang problema natin. Ang problema natin mismo is yung billion pa ho. May 1 billion pa ho tayo nakikita. 1.3 billion coming from a certain area wherein doon po natin i-address muna para mapababa po natin yung numero muna doon sa billion. Then at the same time, magkakaroon na ho ng, ng domino effect na bababa na rin po yung millions. And tuloy-tuloy na po yan na ma-address po natin yung malaking numero talaga. Okay. Initially, ang sinasabi ninyo ay magkakaroon kayo ng clean-up sa Manila Bay, tapos tatanggalin ninyo yung mga informal settlers sa paligid ng Manila Bay. Do you think this is enough para talagang tuluyang malinis ang Manila Bay? Well, I don't think it is enough, no po. Medyo masakit po pakinggan ito. Dahil sa aga po ng panahon na ito na hindi pa ho nala-launch, ito pong proyekto natin sa Manila Bay Rehab, meron na po tayo naririnig o nakikita ng mga resistance na nagsasabing malulugi sila sa kanilang negosyo dahil meron pong balak ang gobyerno na i-shutdown po itong mga malalaking establishmento na lumalabag po sa Clean Water Act. And of course, yung Solid Waste Act din po. Lahat po yan ay i-consider po natin para once and for all, masiguro natin na mailigtas pa po natin ito pong Manila Bay. Okay. Undersecretary, alam naman po natin na yung Manila Bay, hindi lang naman yung mga nasa paligid nitong establishmento ang nagko-contribute ng pollution dyan sa body of water na yan. Because marami dun sa ating mga estero, yung ating mga ilog sa Metro Manila, they all go to the Manila Bay later on. At alam naman natin yung mga estero natin ay napaka-dumi. So, what do you plan to do about this? Kasi kahit linisin mo yung mga nasa paligid ng Manila Bay. Sige po, sir. Kasama po siya, lahat po siya in-address po natin, and at the same time, kasama rin po sila sa bilang ng mga informal settlers na atin pong i-relocate, no po. And just to assure our brothers and sisters from the informal settlers na
bago ho sila i-relocate, sisiguruhin po ng Manila Bay Rehab Interagency na magkaroon din po sila ng maayos na kabuhayan doon po sa kanilang lilipatan. So, wag ho tayong mag-alala, hindi lang ho Manila Bay ang lilinisin dito. Uunahin pa ho rito yung mga ilog, kasabay rin po rito. So, paaalisin niyo po lahat Gaya ng na rin informal... nung sabi natin, Opo. yung at source po kasi. So, paaalisin niyo po lahat ng informal settlers na nakatira sa paligid ng lahat ng estero at ilog na dito sa Metro Manila na lahat tumadaloy papunta sa Manila Bay. Tama po kayo dyan. Yan po ang kasama po sa plano natin. Okay, okay. Kakayanin ba ito na matapos by December? Kasi yun yung pangako na magiging swimmable na by December of this year. Well, siguro po, umpisahan ko lang po itong paliwanag ko ito sa salitang kung hindi po natin uumpisahan ngayon, kailan pa po tayo mag-uumpisa. Dati po, inumpisahan po nila ito. Bigyan po natin ng example na 2,000 pamilya Opo. na ilipat po yung 200 after 10 years. Ngayon po ay 10,000 na sila. Ganun po yung nangyari. Hindi po nagkaroon ng magandang koordinasyon o hindi po nagkaroon ng very effective na solusyon no po para ho sa rehabilitation ng Manila Bay. Ngayon po, once and for all, lahat po i-address natin. Point by point, point A up to point Z po, lahat po i-address natin. Even yung pagbantay po roon sa mga i-relocate na kung 10 po ang nailipat at may natirang 90, kailangan po pagbalik po ng agencies na namamahala sa relocation ay 90 pa rin yan. At unti-unti ay nauubos, hindi ho nadadagdagan. If that will happen again in the future, well, we will conduct drastic action against the local government on that. Okay, alam naman po natin, Yusek, na hindi lang naman po informal settlers ang dahilan kung bakit polluted yung ating mga waterways, yung ating mga ilog at saka mga estero at pati na yung Manila Bay. Meron din syempre contribution yung mga malalaking establishmento, mga hotels. Kumusta po ang inspeksyon ninyo sa mga hotel, lalo na nung dyan po na nakapaligid sa Manila Bay? Well, meron na po kaming mga identified na mga establishments na nagbabiolate po sa ating Clean Water Act. Expect the best from the government agencies na if in case na needed po talaga, shut down po namin ang operation nila para hindi na madagdagan itong pollution na ito. Okay. Isa po sa mga natukoy ng DNR na major pollutant ay ang Manila Zoo. Ano po ang aksyon na po ng DNR tungkol dito? Well, meron po silang sinasabi na sila raw po ay nagsasagawa ng composting, especially doon sa mga dumi po ng mga hayop, no po. Well, iniimbestigahan din po natin yan. And at the same time, nagpahayag naman po ng pagsuporta ang Manila City Hall doon po sa ating pinag-uutos na kailangan aksyonan na nila ito at magkaroon po ng proper treatment system ang kanilang parke, no po. But titignan pa rin po bago ho dumating yung Enero 27, sakali po talagang matindi po ang kanilang polusyon na ibinibigay sa ating karagatan, abay mapipilitan po tayong ipasara din yan. Kasi Yusek, composting is for solid waste. Pero ang problema dito ay yung liquid waste na nanggagaling mula sa Manila Zoo. At ito ang dumediretso papunta sa Manila Bay. Yes, tama po kayo when you dyan. say action, sabi Tama po kayo dyan. Oo, when you say, anong klaseng aksyon ang inaasahan natin mula sa DNR? At sa local government units? Well, kailangan po talaga tignan po muna natin yung laki po ng coliform level na kanilang nilalabas po galing dyan sa kanilang zoo. But rest assured na kung ano po yung tama sa taong bayan ay gagawin po ng inyo pong Secretary Roy Cimatu ng DNR. Maraming salamat po sa inyo, Environment Undersecretary Benny Antiporda. Well, lagi na lang po nating tatandaan ang ating pong kalikasan ay napaka-importante po niyan. Kung kaya't lagi po nating ilagay sa ating isipan na ikaw, ako, tayo po ang kalikasan, kung kaya't pangalagaan po natin ito. Salamat po. Salamat, sir.